Hola, may amigo, may amiga. Nandito naman po tayo sa pangatlong point sa Pocket Bible Guide. Okay, sino ang sumulat ng Biblia? Ayan, dito sa pangatlo na po tayo. Na ito po ay meron siyam, pero meron pa, nandito tayo sa pangatlo. Okay, sino ang sumulat ng Biblia? Ang Diyos, syempre, ang pangunahing may akda or author, principal author ng Biblia. Hindi lang niya nilikha ang mundo at ginagabayan ang mga pangyayari, bagkus pinasigla pa niya ito sa mga kasulatan ng paglikha at kasaysayan. Pumili ang Diyos ng mga taong mag-akda upang ilagay ang banal na bagay sa salita ng tao at ginamit niya ang kanilang kakayahan at estilo at diskarte sa pagsulat. Yan po. Ang taong may akda ay totoong tao, ngunit ang Diyos ang nagpapakilo sa kanila at sa pamagitan nila na ipahayag ang lahat ng gusto ng Diyos na ipahayag. Walang tao nakaalam kung ilan ang mga taong sumulat ng Biblia. Ang ilang mga aklat ay sinulat ng mga isang manunulat, mga sulat ni San Pablo. Ang ilan, halimbawa, salmo at kasabihan ay pinagsama-samang gawa ng maraming iba't ibang manunulat. Ang ilan ay may pangalan na nakasulat. Ang ilan, katulad ng maraming aklat ay ng kasaysayan, ay pinag-isa ng isang editor or mga editor na gumamit ng mga ibang mas lumang pinagkukunan. Halimbawa, ang author ng mga hari, ginawang ang aklat ng mga pagkakasunod ng mga hari ng Israel. Yan po, paano sila sinulat. Ang ilan sa mga sulat sa Bagong Tipan, nagsabi kung sino ang sumulat. At ang ilan sa mga propeta, nagpapakilala ng sarili na sila ang may akda ng kanilang ginawa. Maraming aklat sa Biblia na walang nakikilalang sumulat. Ang mga aklat ay hindi nakilala ang mga kinasihan na authors. Kaya maniniwala tayo sa tradisyon. Ano yung tradisyon? True faith from apostles transmitted through generations. Yun yung tradisyon. At mga scholars, katulad ng sinabi ng tradisyon na si Moses ang sumulat sa mga 5 aklat ng batas at si Juan na apostol ang sumulat sa pahayag. Ang mga makabagong scholars na naglaan ng mga dekada upang matuklasan kung sino ang sumulat ng bawat aklat. Si Moises ba talaga ang sumulat sa 5 aklat ng batas o pinagsama-sama lang nila mula sa iba pang 4 na dokumento o pinagsama sila galing sa oral traditions. Okay. Si Juan ba talaga ang apostol na sumulat ng pahayag o may isang Kristiyano pa nakapangalan ni Juan? Okay, yan po ang mga tanong. Yan ang mga kaakit-akit na tanong, ngunit hindi yan mahalaga sa mga karamihang nagbabasa ng Biblia. Ito ay para lang sa mga Bible scholars. Yun, kanila yung tutuklasin. Ang dapat nating alalahanin na ang mga aklat ng Biblia na meron tayo ay mga kasulatan na kinasihan ng Diyos at hindi dapat na babaguhin ayon sa ating teori o pamantayan lamang. Ayan yung ating alalahanin. Kinasihan ng Diyos. Ano ibig sabihin ng kinasihan ng Diyos? Ayon sa pangalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 3, talata 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa salitang Grego, ang lahat ng kasulatan ay hiningahan ng Diyos. Ayan, so hiningahan ng Diyos at ng Grego. Mahigit pa sa tulong ng Diyos, pagsang-ayon o kasunduan, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang pagkamay-akda sa tradisyon ng mga Katoliko, nagpahayag na dual authorship sa Biblia. Anong dual? Dalawa. Principal author ang Diyos, ang instrumental author ang manunulat ng mga tao. Ang kapangyarihan ng Diyos ay pinadaloy niya doon sa mga taong manunulat sa salita ng kanilang pinipili. Malaya nilang sinulat kung anuman ang nais ng Diyos na isulat at sinulat nila ang lahat ng bagay na gusto ng Diyos na isulat. Isinulat nila ang salita ng Diyos sa mismo salita na nais ng Diyos at malaya nila itong ginawa.
Ito ang dakilang misteryo. Dakila sa katotohanan na ang simbahan naghambing sa paggabay ng Diyos sa kasulatan sa pagkatawang tao sa anak ng Diyos. Sa dalawang sitwasyon, kumilos ang Diyos bilang totoong ama na yumuko pababa upang matatagpuan ang kanyang mga anak. Sa humagitan ng pagkatawang tao ni Jesus, ang walang hanggang salita ay naging laman upang ibahagi ang kanyang buhay. Sa humagitan ng paghinga, pinagkaloob ng Diyos ang kanyang walang hanggang salita sa pananalita ng tao. Pareho ang kinasihan at ang nagkatawang tao ay banal na nahahayag ang mga misteryo na kilala lamang sa pamagitan ng faith. Ayon kay Pope Pius XII, ang substantial na salita ng Diyos ay nagiging katulad ng tao sa lahat ng bagay maliban sa kasalanan. Gayon din ang salita ng Diyos na ipinahayag sa salita ng tao. Ang sabi ni Jesus, ang mga salita na aking sinasabi sa inyo ay espiritu at buhay. Yon. Ang kasulatan ay katulad ng sakramento sa pamaraan ng ganap. Itong nagdadala ng salita ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ayan po yun. Ano ang pangatlo nating tinatalakay tungkol sa sino ang sumulat ng Biblia. Nawa po malinaw na po sa inyo yung mga pahayag ni Dr. Scott Hahn. Okay po, hanggang sa pang-apat nating points na aking tinatranslate sa Tagalog.